Ay, naku. Nahuli-tuloy yung isa mo na yun. Ngayon po, pinanadapa ang pera ng taong bayan sa mga kurakot sa gobyerno, hindi para sa benepisyo ng mga mahihirap na mga pasyente. Tatanggapin niyo ba ho na mamamatay ang ating kabataang kasundaluhan sa isang gera na walang interes sa Pilipino? Tatanggapin niyo ba ho na mamamatay na lang sa gutom ang maraming Pilipino dahil party sila, droga sila, hayaan mong mamatay ang mga Pilipino. Political Kayo lalabas ang bayanang Pilipino. Hindi po ako naniniwala na wala kayong pakialam sa kinabukasan ng kabataan. Alam ko po, nagmamahal kayo. Tuwing Biyernes po, narito tayo. Pipigilan nila tayo. Yan po talaga ang gawain ng diktadoryang gobyerno. Pero tayo po maninindigan dahil sangayon sa batas, sa saligang batas, tayong mga Pilipino, tayong mamamayan, tayo ang may-ari ng EDSA. Para iparating ang ating disgusto laban sa isang gobyerno na nalulang na sa pinagbabawal na droga. Marami pang gobyerno sa darating, mga kababayan. Halina po kayo, lumabas na tayo muli dahil kung hindi po tayo maninindigan, baka lahat na po ng kabataan malulong na rin sa pinagbabawal na droga. Dahil ngayon po, pagpag-alam na natin na lahat na may bisyo ang presidente, kung hindi tayo maninindigan ang mensahe, okay lang pala maging bangag. Practice! Magiging bangag? Po kayong bayan, kinakailangan manindigan at ipaglaban ang kinabukasan ng Pilipinas. Sa mga kababayan, tuwing Biyernes po, narito kami hanggang mapuno natin muli ang EDSA at mabawi muna natin muli ang kapangyarihan mula sa kamay ng diktatura, maibalik sa kamay ng sambayanang Pilipinas. Alam ko po ang pangyayari ng isang gabi lamang. Alam ko po maraming mag-alinlangan, maraming natatakot, maraming nagmumuni-muni kung ano pang dapat na gawin. Pero ngayon po, tama, may teknolohiya na. Nakikita niyo ako, mas marami nakakakita ngayon dito sa ating mga sinasabi kesa mga nandito sa EDSA. Pero hindi po sapat na manood sa social media. Kinakailangan manindigan, kinakailangan lumabas, kinakailangan tumayo dito sa EDSA at magsabi, tama na, sobra na, tama na, sobra na, Tama na! sobra na, Diktador! Bangag na! Alisin ang bangag sa Malacanang! Bangag na bangag! Alisin! Alisin ang bangag sa Malacanang! Alisin! Alisin ang bangag sa Malacanang! Alisin! Ng mga bangag! Alam ko po, maraming nalulungkot sa inyo. Dahil tayo po ay naputol. Naputol din po Sobra ako. tayong nabutol! Umakyat pa ako sa kanyang entablado at nagsabi, Marcos Duterte, Unity Team. Pero pagkakamali po ay dahil tayo ay tao lamang. Malay ba natin nalulustayin ng Marcos Jr. ang pagkakataon yun na ituwid ang imahe ng kanyang pangalan? Malay ba natin na talagang siya ay merong bisyo na nagre-resulta sa kakulangan ng tamang pag-iisip para masolusyonan ang mga problema ng bayan? Hindi po natin alam yan. So matapos tayong malungkot at tayo napudol, kinakailangan bumangon muli, alisin ang putik dahil sa ating pagkarapa at lumaban muli dahil kung hindi tayo makakausad, hindi tayo makakarating sa nais nating patunguhan ang Pilipinas ng malakas, masigla, masaya at mayaman sa noo lahat ng Pilipinas. Pero bagaman tayo po ngayon ay narito lang sa tawag pa rito, footbridge at overpass. Tandaan niyo po, bawal man tayo, pag marami na po tayo, Hindi na kaya yan. hindi tayo po pwedeng pagbawalan. Yeah! Tayo Correct! ang may-ari ng mga kalye, lalong-lalo na ang EDSA.
pwedeng ipanagait ang EDSA sa atin. Dahil ang EDSA, dito po nangyari ang hagupit ng taong bayan laban sa mga mapang-api at mapaglabis na gobyerno. At tulad ngayon. Sa mga kaibigan, marami pa pong Biyernes na darating. Pero sana po, lumabas na kayo sa mga susunod na Biyernes dahil marami na po tayo mga kasamang ginugurgol. Ako po, ang aking pagkakakulong, panimula ng aking tungkol. Pero gawin na po nila ang lahat ng gawin. Hindi po ako magpapatinag. Dahil ako po, nagpapasalamat na ako sa may kapal. Binigyan na po ako ng 58 taon ng ating Panginoon. Kung kinakailangan, ialay ko na ang buhay ngayon para sa inyong bayan. Gagawin ko po yan with absolute no regrets. Kaya nga po, alam ko marami pang mga dugong bayani sa atin. Ang kinakailangan lang po, magkaroon ng lakas ng loob para manindigan, tumayo muli sa EDSA at ibalik ang gobyerno sa kamay ng diktatura at sa kamay ng mamamayang Pilipino. Yes! Mga kaibigan, hindi po tayo magtatapos ngayong gabi lamang. Dahil ang EDSA po, tayo dahil ito hindi, yan po ay kamahagi ng buhay na kasaysayan ng Pilipinas. Habang naroriyan ang memorya ng EDSA, hindi po mamamatay ang apoy, ang mitsa ng kagustuhan ng Pilipino na mabalik ang tunay na demokrasya at responsableng pamamahala sa Malacanang ng Batang Quiapo. Tama! Dahil naman ay posibleng kanyang ating